Republika ng Iran, bansang punot dulo ng mga pag-atake sa Israel. Sumusuporta sa Axis of Resistance upang pabagsakin ang alyansa ng kanluran. Nagpahayag na gagamitin ang sikretong sandata upang lusawin ang lupain ng Israel. Marami ang nagsaya dahil sa wakasay, mabubura na sa mapa ang estado. Subalit may mga nagsasabi na ang lakas ng Iran ay sa labas lamang dahil sa loob ng bansa ay may mga pag-atake na hindi nila masupil. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kamakailan lang ay may balitang hindi gaano nilalabas mula sa Iran na may mga teroristang tumatabla sa Islamic Republic. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Naghihintay ang marami sa Pilipinas sa nakakakilabot na higanti ng Iran dahil sa airstrike ng Israel. Sinabi nung iba na magpapaula ng 1,000 ballistic missiles ang Iran sa mga susunod na araw upang palurin at pasukuin ang mga Israeli. Yung iba mas masahol ang inaasahan. Susugurin daw ng IRGC at huhulihin ng mga Israeli at gagawing alipin katulad ng ginawa ng sinaunang Ehipto sa angka ni Abraham. Pero may mga ilan na simple lang ang pananaw sa kung papaano gaganti. Ito ay ang pagbagsak ng bomba nuklear. Ano't ano pa man ang katotohanan, simple o komplikadong higanti, siguro malalaman ng buong mundo sa mga susunod na araw kung ano ang mangyayari. Marami na panig sa Islamic Republic ang nagsasabi na tahimik ang pamumuhay sa Iran at wala ni isang kaguluhan. Kahit isang reklamo daw laban sa pamahalaan ay walang maririnig. Kung ganon, ang balitang lumabas kamakailan lang ay gigising sa kanilang mahimbing na tulog. Sa kabila ng pinakikitang lakas, mayroong hindi alam ang marami hinggil sa katayuan ng Republika na ito ay nakararanas ng mga terrorist attacks. Bagamat gano'n na lamang ang pagsuporta nito sa mga kinikilalang terorista katulad ng Hezbollah, isa sa malupit na kalaban ng mga Iranians sa kanilang bansa ay mga terorista din. Ito yung tinatawag nilang irony. Sumusuporta ang Iran sa mga terorista upang atakihin ng Israel, pero tinatabla pala sila ng mga terorista din. Ibinalita noong ika-26 ng Oktubre sa NDTV na 10 pulis ng Iran ang napatay sa isang terror attack. Kung hindi ka makapaniwala, heto ang sabi ng Al Arabiya News, ang tagapagulat ng Saudi Arabia, na isang terrorist attack ang kinamatay ng 10 pulis sa ibabang kanang bahagi ng Iran. Pero kung hindi mo pa rin matanggap ang katotohanan, heto ang news agency ng mismong Iran, ang Tehran Times, na 10 ang nalagas sa isang terror attack. Hindi ito may tatanggi dahil ang Tehran Times ang tagapag-ulat ng pamahalaan sa Iran. At base sa balita, ito ay naganap sa probinsya ng Sistan, Baluchistan, kung saan maraming rebelde doon ang may galit sa Iran. At ang grupo ng terorista ay binansagang mga sundalo ni Allah. Iran launched hundreds of missiles and drones towards Israel Saturday in response to a strike on its consulate in Syria earlier this month. Marami ang kumukwestiyon kung bakit naman sasabihin ng Iran na terrorist group ang grupo. Ito ay dahil sa ang mga rebelde ay hindi Shia katulad ng mga nasa Iran, ngunit mga Sunni. Ang terror group ay mula sa Sistan, Baluchistan, ang malaking probinsya na ang kalahating kaliwa ay nasa Iran, tapos yung kalahating kanan ay nasa Pakistan. Ang Pakistan ay halos puro mga Muslim na Sunni din, kaya minsan pinaparatangan ng Iran ang Pakistan na sumusuporta sa grupo ng Jaish al-Adl
upang magsagawa ng mga terror attack sa loob ng Republika. Ayon sa mga ulat, ang grupong Jaish al-Adl ay dati nang nagsasagawa ng mga pag-atake sa bansa, katulad nung naganap sa pagpasok ng buwan ng Oktubre 2024, 6 ang napatay kasama ang ilang kapulisan. Ang grupo ng Jaish al-Adl ay tutol sa Iran mula nang nahati ang malawak na probinsya na may sukat na halos kasing laki ng pinagsamang Luzon at Mindanao. Iyan lang yung kalahati, hindi pa kasama yung mas malaking Baluchistan na sakop naman ng Pakistan. Ngayon, mukhang mas malala ang galit ng grupo sa Republika dahil gusto muling hatiin ng Iran ang teritoryo. Siyempre, ang hinala ng mga Baluchistan ay gusto itong hatiin ng Iran upang mapigilan ang koordinasyon ng mga miyembro na nagkalat sa buong lugar. Ayon sa Times of India, ang tagapag-ulat na kampi sa Iran, na ang layunin ng Jaish al-Adl o Army of Justice ay ang kalayaan ng kanilang lupang sinilangan, ang independence ng Sistan Baluchistan. Ang pag-atake ng Soldiers of Allah sa kapulisan ng Iran ay isa sa pinakamalubha dahil noon, mga sibilyan ang tinatarget ng grupo, pero kalaunan ay mga pulis na nagbabantay sa border ng probinsya. Ayon sa Iran International noon lang buwan ng Abril 2024, nanawagan ng pamunuan ng Iran sa UN na kundemnahin ang paulit-ulit na pag-atake ng Army of Justice sa bansa. Dahil noong Abril, 16 na government troops ang pinaslang ng grupo nang inatake nito ang isang headquarters ng kapulisan sa Chabahar at base ng kasundaluhan sa Rask. Kasama sa mga pinatay ay isang sundalo ng IRGC, isang paramilitary at 11 pulis. Sinabi pa ng Iran na isa daw itong terrorist act. Ika nga, how the tables have turned. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mga nakakatakot na banta ng Iran laban sa Israel, bagamat mukhang mula sa nagkakaisang bansa, ay tila malakas lang sa labas. Dahil ang hindi alam ng karamihan ay tinatabla pala ito ng mga terorista sa loob. Masugpo man nila o hindi, ang grupong naghahangad ng kalayaan, ito ay pangitain na ang Islamic Republic ay may tinatagong bitak na kung hindi tutugunan ay maaaring pagmulan ng mas malaking basag. Ito yung malaking irony dahil suporta nila ang mga terorista pero sila din pala ay tinatabla ng mga terorista. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.